Isang water spout o ipo-ipo ang namataan sa laot ng Atimonan, Quezon kanina tanghali. Ayon sa kumuha ng video, nagpipiknik silang pamilya sa beach nang lumitaw ito. Tumagal daw ang ipo-ipo na mahigit 10 minuto hanggang sa unti-unting maglaho. Nang mawala ay saka raw bumuhos ang malakas sa ulan. Malagim ang sinapit na isang rider na pauwi na galing sa road trip. Nagulungan siya ng kasabay na jeepney. Nakatutok si Nico Wahe, exclusive. Nagsasakay ang jeep na ito kanina umaga sa kahaba ng MacArthur Highway sa Caloocan. Pagsakay ng pasahero, saka ito umarangkada. Kasabay niya ang ilang motorsiklo sa katabing lane. Maya-maya, isa sa mga motorsiklo sa katabing lane ang biglang sumemplang. Ang jeep tila umangat. Sa video ng isa sa mga saksi, makikitang pumailalim ang rider sa jeep. Nakadikit na ang kanyang ulo sa gulong. Kakalabas lang daw nung jeep eh. Tapos yung driver ata ng babae, yung may ano kasi dumulas tapos pumasok siya sa ilalim. Oh, tapos buti na lang yung jeep driver, mayroon siyang jack, nabilis niya nang napataas yung ano, natanggal yung, kasi nga yung ulo niya doon mismo sa gulong tumabingi. Ayon sa MMDA na nasa lugar na mangyari ang insidente, nakita ko na lang, nakatumba na yung NMAX na dinadrive ng babae. Tapos napailalim na siya sa jeep. Sabi po ng driver, di naman daw niya nasagi. Bale, nag-lost control po yun. inialis agad ang biktima sa ilalim ng jeep at dinala sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival. Ang biktima tuluyan palang nagulungan sa ulo. Ayon sa Caloocan Police, galing daw sa road trip ang biktima at pauwi na sana sa Marilao, Bulacan. Ayon sa kamag-anak ng biktima, na galing sa malayong biyahe. Kaya dumating sa puntong nakatulog o napagod ito at biglang tumumba sa tagiliran ng jeep na akma namang yung jeep katabi niya at pumailalim doon sa at naipit ng kaliwang bahagi ng gulong ng jeep. Gano'n raw kalayo, sir? Sinabi ba kung saan pumunta? Barang Marilaki po, biyahe. Hindi pa raw naghaharap ang pamilya ng biktima at driver ng jeep na nasa kustodiya ngayon ng Caloocan Police. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng jeep. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Tila bayani para sa mga fur baby ang magpartner na OFW sa Kuwait. Muwi sila sa Cebu, dala ang mga sinagip nila roong 100 ng aso. Yan ang Usapang Pet, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa pag-uwi mula Kuwait, nina Donabel at Jeff, may kasama silang 12 aso. Kwento ni Donabel, inabandon na sa labas ng kanilang opisina sa Kuwait ang mga aso noong tuta pa sila. Nang dumami, ay nagpagawa sila ng shelter pero naghigpit daw ang Kuwait at nag-abisong gigibain ang shelter. Kung wala raw kukup-kup sa mga aso, pakakawalan sila sa disyerto. When I look at them, I was thinking saman ako na lang tamong ikuan, i-let go, balik mo sa disyerto. I cannot let them go. Yeah. Dahil pamilya na raw ang turing nila sa mga aso, sinagip nila ang mga ito sa tulong ng mga taong nagmalasakit. Pag-uwi sa Sibunga, Cebu, nagpagawa sina Donabel at Jeff ng dog sanctuary. Naiwan pa sa Kuwait ang 11 pang aso na dadalhin din daw nila sa Sibunga para makasama sa bago nilang tahanan. You don't need to be an animal lover, a dog lover. It's humanity, manggod. It's humanity. And, if you see someone who's in need, help. If there is really an opportunity for us to extend a help or adopt a rescue dog in any case scenario na pwede na to that we can help, grab the opportunity. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras.